Hello guys, and for today's video, gagawa tayo ng candle making perfume candle. So ito guys, nililinis na natin yung ating mga gagawing candle pot. So these are all authentic Japanese ceramic pot. This is very good design. Over there. So after washing, nalagay ko sila dito para matulog. At tumulo na sila at ready na silang mag-dry para sa aking candle making later. Wow, this is very good. Super ganda to guys. Oh, the design, the color. Oh my god. This is not just a candle, you know. Hindi lang siya basta kandila. Yung gagamitin kong pot sa every candle is have a different design and different shape. And aside from that, each pot, ang plano ko is may different variant ng scent. So bawat isa ay may kanya-kanyang scent. Ganda. Okay na guys. So, bawat isang pot ay may kanya-kanyang Japanese design. Ceramic Japanese yan. At napakaganda talaga ng mga pot na yan. So, huhugasan ko muna para malinis at saka maganda siya, fresh na fresh. Para pag nilagyan natin siya ng ating candle, ay talaga namang attractive at saka malinis na siya. So, piniprepare ko maigi. So, after that washing, ipapatuyuin ko muna yan ng normal dry, tapos pupunasan ng dry na basahan para talagang malinis bago tayo maggawa ng perfume candle. Itong mga perfume candle na to is talagang mahilig kami dito sa bahay maglagay ng mga fragrance, perfume candle. So, by this way, pwede kang maglagay ng iba't ibang variant ng fragrance. So, depende yon sa mga gagawin natin next sa mga oras na to. Okay? So, ayan guys, napakaganda niyang pot na yan. Meron niyang takip. Para pagtapos gamitin, pwedeng takpan and then i-reuse. Kung gagamitin mo na ulit, pwede mong buksan and then sisindihan mo na lang siya. Ayan, may mga Japanese writings pa yan. May Japanese designs. Mga handmade pot yan ng Japanese. So, ayan guys, napakagandang lagyan talaga. So, after drying, ito, napatuyo na natin. Ito yung mga pot na mga nahugasan ko na. Waiting na lang sa pagluluto natin ng candle at ang mga scent na pinrepared ko para ilagay sa bawat isang design. So, makikita mo, napakagaganda ng mga painting and ceramic mga designs and different shapes and color. Yung red na yan, favorite ko yan sa lahat ng mga pot. At saka itong brown na merong takip. So, meron din tayong clear and other colors na mga violet and blue.
So, iba't iba yan, and iba't ibang shape, may iba't ibang size, may iba't ibang fragrance. So, tumulong na nga sa akin si daughter dahil activity namin ito, dahil nandito kami sa bahay ngayon. Siya naman yung tagakabit ng ating mga weed, yung sa gitna ng candle. So, bawat isang pot, may kanya-kanyang size yon. So, ito na nga, nagluluto na ako ng soy wax. So, may temperature yan. So, tinulungan ako ni husband kasi medyo bubita tayo sa mathematics. May measurement yung paglalagay ng perfume. Dahil pag napasobra, pwedeng lumambot at hindi mabuo yung ating soy candle. So, at kapag kulang naman, hindi naman maglalabas yung fragrance na ilalagay natin. So, dapat timing yung oras ng paglalagay ng perfume scent sa soy wax habang natutunaw. Tapos, slowly minimix ko yan para wag magkaroon ng bubble. Dapat nasa timing yung oras ng temperature. May temperature yon. May timing din kung kailan mo lalagyan. Kasi pag sobrang heat, madidissolve at mawawalan yung amoy na nilagay natin na fragrance. So, at this moment of time, nagtatalo pa kami niyan, dalawa, nagkakagulo pa kami kung paano pero nakagawa na kasi ako ng candle before, kaya alam ko kung paano. So, yung isa naman, syempre, hindi rin papakabog. So, ayun, after nang niluto na, sinalin ko na nga habang mainit pa. May timing din kung anong oras ng temperature yung paglalagay sa pot. Dahil hindi rin pwedeng sobrang mabagal, dahil tumitigas na yung ating wax. Hindi rin pwedeng sobrang mainit. So, merong specific na timing talaga yung paglalagay. Siyempre, we'll make sure yung weed na nasa gitna na nakalagay na yan ay dapat nasa gitna. Kaya meron siyang stick na pang guide para mag-stay on the middle yung weed na nilagay natin. Sa bawat isang pot, merong iba't ibang sizes ng mga weed yan. Merong mataba, merong mapayat. So, depende sa container. And after that, ito na yung final result natin. Napakagandang tignan. Pero, nabitin kami dun sa unang niluto namin. At hindi pala lahat malalagyan. Kaya, kailangan namin magluto again. And then, this time, same procedure. Siya yung naglalagay ng perfume while hinahalo natin. Pero, hindi masyadong halong-halo kasi magkakaroon ng bubbles. So, nagtatalo pa kami niyan. Tapos, inaasar pa ako niyan habang binibideo kasi pinapokus niya yung mukha ko. Nainis ako, wala akong ayos. So, ayan. Hindi na lang ako papatol kasi magkakaroon na naman ng argument. Ganyan ang peg namin habang nagagawa kami nito. So, syempre, tuloy-tuloy lang ang trabaho para sa best result. Ayan. Tapos, i-measure namin yung temperature niyan. Pero pinatay na namin yung fire niyan. So, ayan, inaasar ako. Kasi nga, pinofocus, zoom yung mukha ko. So, ayan, medyo naiinis ako pero, ayan. So, ayan yung temperature stick natin. Tinanggal na. Pero nag-antay pa kami a little bit of time para bago isalin yan. So, ayan, nagtatalo pa kami dahil sabi niya siya doon magsasalin. Sabi ko, kaya ko naman dahil hindi mainit. Dahil gusto ko nga ako yung magsasalin mismo sa mga pot. So, ayan guys. At saka nga pala sa paggagawa ng candle, once na isinalin mo na at nagsettle na yung candle, hindi na pwedeng paulit-ulit mo pang papatungan dahil masisira yung surface niya sa ibabaw. Kaya medyo nagtatalo kami. Yung isa naman, kulang pa, lalagyan pa. Sabi ko, hindi na nga po pwede. Yan, tinuturo niya pa rin. Kaya medyo nagtatalo kami dyan. Pero at the end, okay naman. Ang final result ay nagawa naman ng maayos. So yan guys, ang aming candle making activity na ginawa sa Japanese authentic pot, ceramic pot. Thank you very much and I hope you like this video. At sana ay successful yung ating mga candle. So after that,
of course, iiwan namin yan ng mga few days para mag-settle yung wax natin na tumigas talaga. Tapos, syempre, iti-test natin yan. So far, after testing naman ng aming mga naunang ginawa is sobrang successful. Kaya niya magpabango ng isang buong sala. So, sa maliit na pot, kaya niyang gawing mabango yung buong sala ninyo. So, kung aircon yung inyong kwarto, mas maganda. Mas lutang na lutang yung fragrance nung candle. So, kahit hindi naman aircon, still maaamoy at maaamoy nyo pa rin. Kaya itong buong garage kung saan namin nilagay yung mga candle pot namin, sobrang bango. So, ito na yung final result. So, ayan guys, napakagaganda niyan. So, kailangan na lang namin patuyuin ng ilang araw yan nang hindi ginagalaw para mag-settle yung ating wax. Actually, yung iba medyo tumitigas na rin, nagpo-forma rin siya. So, thank you so much for watching this video. Until next time. Mwah!